Alam niyo po, meron pong isang estudyante na lumapit sa kanyang professor at sinabi niya, "Sir," kasi baksak eh. Na huwag niyo nang tingnan yung katabi niyo. Parang ikaw yan. Na, "Sir, gagawin ko po lahat, makapasa lang." No, siguro, nag-iisip siya, ma-bribe yung professor. Parang nung panahon ko, isang kahunchok ang katapat niyan. At tinanong siya ng professor, sabi, "Talaga? Lahat? Lahat talaga gagawin mo?" "Opo, sir, lahat po gagawin ko talaga." Sasagot ng professor, "Sige, mag-aral ka." Gagawin mo naman pala lahat eh. E di mag-aaral ka. Ngayon, nagdrama na estudyante, "Sir, maawa naman kayo." Alam niyo ibig sabihin niyan? Buti pa ang saging, may puso. "Sir, buti pa po ang saging, may puso. Maawa naman po kayo." At ang sagot po ng professor, "Buti pa ang bulalo, may utak." Pakikalabit ngayon katabi niyo. Pakikalabit. Sige na, pakikalabit lang. At sabihin mo, "Ikaw ba may bulalo ka?" Nasabi niyo na po ba minsan, kapag may kausap kayo, di nga. Okay, nabagit niyo na po ba minsan yung, wow? Or minsan may kausap kayo, medyo malalim ho yung pinag-uusapan, sinabi na ninyo, "Brad, nosebleed ako sa'yo." Nasabi na po ba ninyo yon? Or minsan naman, wala ka na lang paki, ang sagot mo ay, "Whatever." Alam niyo po, ang tawag po doon ay smart shaming. Kung may fat shaming at iba pa, meron pong smart shaming. Yan po yung mga, alam mo, bida-bida ka eh. Alam mo, dami mong alam eh. Pero hindi siya admiration. It is more of an insult. Kaya nga, smart shaming. At maniwala ko kahit sa hindi, kahit sa Christian, uso po ang smart shaming. Masyado ka naman sa theology, Brad, puso pag-usapan natin. Huwag theology, posology. Huwag tayo mag-usap sa theology. Importante, makilala natin ang Panginoon. Uso po ang smart shaming sa mga Christians. Ano ba ibig sabihin ng Eddie Wow? Sabi ni Bogart, ang sabi niya ito, Eddie Wow is a sarcastic expression denoting surrender due to an extreme lack of mental capacity to properly engage in intelligent conversation. Sa madaling salita, wala ka na maisagot, kaya sagot mo na lang ay, Eddie, wow. Whatever. Meron po nagsabi ng ganito, that word, whatever, has become verbal shorthand for a particular response to life. It is a sigh of resignation, a denial of meaning and purpose. When a person offers you a response of whatever, they're essentially saying that the topic does not matter, the response does not matter, or perhaps you don't matter. So pag sinagot mo pala yung tao ng whatever, sisay mo, wala akong paki sa'yo. And malungkot, we are living in a whatever world. A culture, take note, in which truth has been stripped of its meaning and replaced with personal preference. Kung nasabi na ninyo yung mga salitang, "This is my truth," nandun na ho kayo sa area na yun. Kasi hindi ho, your truth, my truth, there's only one truth. At sabi niya, what does whatever world look like? It's an age, a culture in which all ideas, all lifestyles, all behaviors are considered of equal value. Of course, lahat po tayo malayo magpahayag ng ating pong opinion, but you have to remember, not all opinions are created equal. May mga, sabihin na natin well-intentioned opinion. Pero hindi ibig sabihin na porke sincere ka, tama ka na. You can be sincere, but you can be sincerely wrong. Kaya not all opinions are equally important. Sabi pa nga ng isang philosopher, pag ikaw ang takbo ng isip mo, whatever, your ignorance is just as good as your knowledge. Or my ignorance is just as good as your knowledge. Ang ibig sabihin ganito, ako, wala ko alam, ikaw may alam ka, pareho lang yan. Hindi uubra yun. Kasi kung kausap mo, doktor,
At may mga opinion siya tungkol sa iyong sakit at may isang tao na hindi naman yung doktor. Nag-aral lang sa Google University, hindi ibig sabihin na yung payo niya mas mahalaga doon sa doktor. Ang problema po, tayong mga Pilipino, uso sa atin ang smart shaming. Pero kung titingnan po natin, tayong mga Pilipino, we value education. Di ba? Yung mga magulang natin, anong sinasabi? Yan na lang ang aking pamana sa iyo. Sabi nga lang isang article, you can say, we Filipinos celebrate education. Pero bakit nahihiya kang ipakitang may alam ka? Bakit kapag may taong nagpapakita ng alam, ang tawag natin, bida-bida? Parang it seems, sabi niya, it's almost like we're afraid or ashamed to be too intelligent. Thank you, kapatid. Actually, sabi niya, may culture tayo ng anti-intellectualism, but we don't have a culture of anti-intellectualism because we value ignorance. Gusto nga natin mag-aral eh. Kaya lang, mas malaga sa atin ang opinion ng ibang tao. Pakisama. Anong sabi dito? What we value is our camaraderie with the common Filipino. Dahil sa kagustuhan natin, wag maka-offend, sa kagustuhan natin na tanggapin tayo, kahit na alam mo, yung kausap mo, mali yung sinasabi, hindi mo masabi man lang na, hindi mo man lang pag-isipan yung sinasabi mo. Kasi baka makasakit ka eh. Natatakot tayo na mapahiya yung tao. Ang malungkot, with due respect, sadly, the common Filipino more often than not is uneducated and in poverty. Maganda yung peer pressure sa Pilipino eh. Di ba may tayo hiya? Di ba no? Kaya may mga tao ay gumawa ng masama kasi nakakahiya. But hindi natin gamitin yung kultura na yun para itulak ang kapwa natin paakyat, hindi hatakin pababa. But then again, sinasabi nga natin sa church, lumalabas na kultura din yan. Kalabitin niyo nasa kanan ninyo. Kalabitin niyo, sabihin mo, makinig ka mabuti kay pastor. Sige, pakikalabit mo yung nasa kanan ninyo. Sa church, parang ganito, pag umatin ka, iwan mo yung utak mo dun sa door. Para tayo may baggage counter, iwan mo yung utak mo dun. Hindi natin kailangan yan sa church. Ang sabi nga daw, kung ang Kristiyano may utak, mamamatay sa kalungkutan. At kung sakali na ipabibenta ang utak natin, hindi slightly used, almost brand new. Kaya nga daw, pag hindi mo na ginagamit, ibenta mo na. Kaya nangyayari, lumalabas tayo mga Christian, ang tingin nila, sarado utak natin. Ayaw nating makinig. Para bang ang maging marunong ay masama. Wala intindihan ko po. Kasi alam naman natin sa Bible Ninja, lalo na yung ating kapatid na si Brother Ruther, ay may mga bashers. At sabi mo, sa dami ng alam ng mga tao, ba't gano'n sila? Siguro masama talagang maraming alam. Hindi ho yung kaalaman ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan po, yung taong may alam. Hindi niya alam paano i-handle yung kaalaman na yun. Sa halip na magdulot ng pagpapakumbaba, ang kanyang kaalaman ay nagbunga ng kayabangan. Kasalanan ba yun ng theology? Kasalanan ba yun ng doktrina? Hindi po. Kasalanan yun ng tao. Because sa halip na the more na natuto siya, the more na na-realize niya marami pa siyang dapat malaman, ang nangyari, yumabang. Pero dahil nga doon, dahil nga mahirap pag-usapan yung mga doktrina, pang matatalino lang yan. Tuloy, akala natin, walang kinalaman ang kaalaman sa pananampalataya. Kasi alam naman natin sa Bible Ninja, lalo na yung ating kapatid na si Brother Ruther, ay may mga bashers. At sabi mo, sa dami ng alam ng mga tao, ba't gano'n sila? Siguro masama talagang maraming alam. Hindi ho yung kaalaman ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan po, yung taong may alam. Hindi niya alam paano i-handle yung kaalaman na yun. Sa halip na magdulot ng pagpapakumbaba, ang kanyang kaalaman ay nagbunga ng kayabangan. Kasalanan ba yun ng theology? Kasalanan ba yun ng doktrina? Hindi po. Kasalanan yun ng tao. Because sa halip na the more na natuto siya, the more na na-realize niya marami pa siyang dapat malaman, ang nangyari, yumabang. To substitute emotion for evidence. Para sa kanila, ang pananampalataya ay bulag. Don't bother me with the facts.
My mind is made up. Sabi nga ng isang komedyante, faith is the purposeful suspension of critical thinking. Pag ikaw daw may pananampalataya, hindi ka nag-iisip. Walang logic ang pananampalataya. Kaya nga sabi ni Bill Maher, it is nothing to be admired. Sa akin pong pakikipag-usap sa mga hindi naniniwala sa Diyos, napansin ko karaniwan na ganun ang tingin nila. Mapa-ibang bansa, mapa-Pilipinas, ang tingin nila tayo mga Kristiyano, mga bulag. Ay mga Kristiyano, mga walang alam. Kasi nga, ang tingin daw natin sa pananampalataya, hindi kailangan ito. Sa isang pakikipag-usap ko sa Twitter, ako kung nakikita po ninyo, by the way, ang akin pong X o Twitter ay @pastor_EY. Ha? Sabi ko, sinagot ko yung isang ganda ng Twitter handle, you're damned. Sabi ko, faith is based on facts. May batayan ang pananampalataya. It may go beyond facts, but not against facts. Sinagot ako. Alam mo, by definition, sabi nitong si you're damned, faith is a belief without evidence. Basta yan ang paniniwala ko. Sagot ko, no. Ang tawag doon, fanaticism. Hindi pananampalataya ang tawag doon. Sinagot ako ngayon na definition sa Merriam-Webster. Firm belief, faith is firm belief in something for which there is no proof. Sagot ko, not biblical faith. Mari yan ang definition ni Webster, isa sa definition ni Webster, pero hindi po yan ang definition ng Biblia sa pananampalataya. Sabi niya, what then? Tapos pinagtawanan ako, yung sinabi ko na faith is based on facts, faith may go beyond but not against facts. Inisulto na lang ako, sabi, oh my. You know yung reputasyon natin mga Christian? Well, ano nga sabi nga ni Webster? May isa akong napansin, yung sinabi na what is faith? Faith is, anong sabi? Pakibasa po. Firm belief in something for which there is no proof. Maaring isa yan sa dictionary meaning, pero ang mas tamang term dyan ay credulity. Ano po yung credulity? Readiness or willingness to believe, especially on slight or uncertain evidence. Tapos ang synonym, isa doon, faith. But again, biblical faith is not blind faith. If it is blind, it is not faith. Because biblical faith is not a leap in the dark. Biblical faith is a step into the light. Yun po yung tunay na pananampalataya. Ano po sabi sa Hebrews 11:1? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, go. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ano ba yung salitang faith? Sa Greek, pag tinignan po natin sa Greek dictionary, sabi po ganito, ang definition natin ng faith ito, the state of believing on the basis, take note, on the basis of the reliability of the one trusted. Ulitin natin. Faith is the state of believing on the basis of the reliability of the one trusted. So, anong ibig sabihin nito? Una, ang pananampalataya may pinagtutuunan. Faith always has an object. Ang ibig sabihin, ang inyo pong mabuti, gaano man katibay ang iyong pananampalataya, gaano man katindi ang iyong pananampalataya sa isang bagay, kung hindi yan katiwa-tiwala, walang kwenta yan. You have to have an object. Hindi mo pwede sabihin, I believe in nothing. Hindi, you believe in something. Kahit sabihin ng mga atheists nang hindi naniniwala sa Diyos, well, I just don't believe in nothing. I just believe in nothing. Say ko, no, you actually believe in something. You may not believe in God, but you believe in yourself. You believe in your intellect. You believe in science or scientism. Pero take note, faith is only valid if its object is certain. Again, anong definition of faith?
It is the state of believing on the basis of the reliability of the one trusted. Ang importante, hindi lang sa naniniwala ka. Ang importante, yung pinaniniwalaan mo, katiwa-tiwala. Kasi kahit gaano katindi ang paniniwala mo sa isang bagay, kung wala namang patayan ang iyong paniniwala, baliwala yan, brad. O, diba? Repeat after me. I believe I can fly. Say it with conviction para naman di kayo nag-almusal. Pambira naman. I believe I can fly. Alam mo, reputasyon ng Bible Media, mga excited yung mga tao. Ulitin natin. I believe I can fly. Sabihin niyo with conviction, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Huwag niyo nakakantahin, pero you believe you can fly. Let's say talagang naniniwala kayo. Sige nga sabihin sa tabi niyo, I believe I can fly. Say it with conviction. Yung ba pagkakasabi, kapanipaniwala? Hindi. Yung talagang mukhang convince siya, makakalipad siya. Sige, sabihin mo, sister. Natawa si sister. Sabihin mo, kunwari talagang naniniwala, makakalipad ka, sister. Sige, sabihin mo sa kanya, I believe I can fly. Hindi ka naniniwala, hindi ka panipaniwala. No? Yung say it with conviction. Say it with feelings. Sabihin mo, I believe I can fly with feelings. Hindi. I believe I can fly. Let's say mukha ka panipaniwala, mukha ka talagang convincing, no? Parang Motolite battery, convincing. You believe you can fly, sister? Yeah, sabi mo, sumakay ka na lang, sister, please. Ulitin natin. Do you believe you can fly? You believe you can touch the sky? Let's go to the 7th floor. Let's say, talagang paniwala si sister, makakalipad ako. Wag mong gagawin to, sister, ha? Ang ito ay bunga lang ng aking malikot na imanasyon, anuman pong pagkakapareho sa totoong buhay ay nagkataon lang at hindi sinasadya. Let's say lang na talaga sabi ni sister, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Tumalon sa 7th floor. Ano po mangyayari sa kanya? Pupuyating na tayo. Paglalamayan natin siya, bakit? Kahit na gaano katindi ang kanyang paniniwala na makakalipad siya, hindi siya ibon. Mamamatay siya. Kaya dapat po ang pananampalataya, para maging valid, may pinagbabatayan. Sabi nga, faith is being sure of what we hope for, certain of what we do not see. Yun daw faith. Being sure sa Greek, is, sabi nga, ay, to stand under to support. So, yan pala yung support ng pag-asa mo, para hindi ka paasa. And then sabi, certain, to prove or convince. So, faith is being convinced of what we do not see. And make no mistake, faith is very essential because without faith, it is impossible to please God. Kaya lang, eto ngayon, yun ang thesis ko sa umagang ito. Faith involves the mind. Take note, ang unang component ng faith, ano? Knowledge. You agree with the facts. It is acquaintance with the content of the gospel or the object of faith. Ibig sabihin, may batayan nga yung paniniwala mo. Kasi ganito yan eh. Tingnan nyo itong dalawang statement na to. Yung una, basahin po natin, yung unang statement. 1, 2, go. Jesus Christ has risen from the dead because I believe it. Totoo yan kasi naniniwala ako eh. Or, pakibasa yung pangalawa, I believe Jesus Christ has risen from the dead, have faith, because it is true. Anong tama sa dalawa? Yung pangalawa. Bakit to? Hindi siya naging totoo kasi naniwala siya. Totoo siya, kaya ka naniniwala. Kaya mahalaga po ng ating pananampalataya, may batayan. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, and take note, unless, ano sabi? Unless you believe in faith. Sa New Living Translation, ang sabi, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. So mahalagang component
ng faith ang knowledge. At ang object mo, tiyak, totoo. Alam niyo, nung bata ako, nagbabasa ako ng history book. Baka di yun na ginagamit yun, Felix Saide. Nagulat ako, binabasa ko yung history, biglang napunta kay Jesus. Sabi ko, alam ko history to, bakit may Jesus? Ba't naging religious? Hindi ko alam na yung palang aking pananampalataya kay Jesus. Ito palang Jesus na sinasampalatayanan ko is a historical person. Na talagang there's someone, Jesus Christ, who walked on earth 2,000 years ago. History pala yung faith ko. May history pala. Kaya lang, yes, hindi sapat na knowledge lang. Kasi sabi nga sa James, you believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. Mahalaga ang knowledge, pero hindi sapat ang knowledge. May pangalawang component ang faith. Ano yun? That you would accept it. Yan yung sinabi ni Brother Jake na assent. That you agree with it. Okay? Kasi, kahit naman naniniwala, kalibawa, sige. Sino po sa inyo ang naniniwala na napag-aralan ng doktor sa medical school na masamang manigarilyo? Sino po? Taas ang kamay. Alam ba ng doktor masamang manigarilyo? Yung iba hindi pa alam. Titignan mo na yung katabi niya. Tatas ba ng kamay? Hindi nagtaas ng kamay. Magtataas ng kamay. Ulitin natin. Hello? Sino po sa inyo naniniwala na alam ng doktor masamang manigarilyo? Taas mo kamay. Alam ng doktor, no? Tama naman. Tanong, sino sa inyo may kilalang doktor na naninigarilyo? Alam nila, di ba? Ba't naninigarilyo? They have knowledge, they agree it is bad, but they didn't accept it. Wala yung palawang component, yung titawag na assent, no? Yung recognition that the object or the gospel is true. Basically, ganun. Pero hindi yung nagtatapos doon. Hindi kompleto ang faith kung may knowledge ka lang, pero ka lang heart acceptance. Malaga po, pero ka rin tugon ng pagtitiwala, reliance or personal dependence on the object of faith. Parang ganito yan eh. Umattend ka ng lecture kung kaano ka safe tumalon, mag-skydiving. Pinakita sa'yo, dinemo sa'yo kung paano pinu-fold yung parachute. At sinabi sa'yo na talagang tinitiyak nila ang safety ng sino mang sasama dito sa skydiving event na ito. Tinigyan ka na ng lecture and everything, kasama mo na yung instructor mo, nasa likod mo, nakatali ka sa kanya. Pero hanggat hindi ka tumatalo sa aeroplano, baliwala yung alam mo. Kahit na naniniwala ka na ligtas yan, pero hindi mo pagkakatiwala yung sarili mo doon sa tela na yun, sa parachute, hindi kumpleto ang faith mo. Ang valid na faith, may knowledge, o may agreement, may acceptance, may action. Importante mo na, pero gusto kong bigyan din dito yung knowledge. Mahalaga po ang knowledge. Kaya mga kailaw, wag ho kayong mahihiyang mag-aral. Wag ho ninyong gagawing dirty word ang doctrine. Wag ho ninyong iisipin ng theology pang matalino lang. Ang theology po ay para sa lahat. Kung akala mo, hindi mo kailangan ng theology, ano ba? Nakita nyo na yung meme na to eh. Sabi, I don't need theology, I just need Jesus. Tapos tinulong ka, who is Jesus? Jesus is the Son of God. That is theology. At kung ano man yung ginagawa mo, dun makikita ano talaga pinaniniwalaan mo. Parang halimbawa, niniwala ka ba talaga sa prayer? Oo, nagpe-pray ka ba? Hindi ka naniniwala talaga kung hindi ka nagpe-pray. No? So doon natin makikita, importante yung tatlong bahagi na yun sa prayer. Sama ang knowledge. At sana umabot tayo dito sa sinabi ni Paul. I am not ashamed. For, ano daw? I know whom I have believed. And I'm convinced that He is able to guard until that day what has been entrusted to me. Can you really say, I know whom I have believed? Can you really say that you're convinced doon sa pinaniniwalaan mo at alam mo yung basis, alam mo what you believe and why you believe?
Alam niyo po kung bakit? If you deny the role of the mind in your faith, you don't really love God in the fullest sense of the word. Pag sinabi mo na hindi kailangan ng ganyang mga kaalaman, hindi mo talaga mahal ang Diyos sa pinakaibutura ng pagmamahal. Alam niyo kung bakit? Basahin po natin to verse na to. 1, 2, go. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your mind. So kapag binabaliwala mo ang mga kaalamang ito, kaalaman ng katotohanan ng Biblia, at sinasabi mo, di mo siya kailangan, hindi mo mahal talaga ng todo ang Diyos. Kasi kung mamahalin mo ang Diyos, kasama ang isip sa pagmamahal. Alam naman sabi mo, love mo siya, pero di mo naman siya kilala. Di ba? Mind here, it's understanding, it's intelligence, it is the place where thinking occurs. Para lang malinaw anong tinutukoy na mind dyan. Kung mahal mo ang Diyos, gagamitin natin ang ating isip. Kung sino man ang dapat nagmamahal sa katotohanan, kung sino man ang dapat maalam, ay mga mananampalataya. Kasi the battleground is the mind. Yan tayo unang nadadali ng kaaway. Kaya nga kagad ang sabi ni Pedro, prepare your minds for action. Usually, dyan tayo dinadali ng kaaway. Pag binasa mo yung verse na ito sa 2 Corinthians, at nakita mo stronghold, kung ano-ano mga interpretasyon dyan, stronghold. Halimbawa, yung lugar na to, maraming manginginom, siguro stronghold dyan, alak. Pero hindi pag context, itong lang verse na to ang sabi, the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ano yung stronghold? Context. We destroy. Notice ang sabi, we have divine power to destroy stronghold. And then sa pangalawang sumunod na verse, we destroy. Same word. Ano daw? Arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey. If we're not careful, if we remain in ignorance, that is the stronghold of the enemy in you. Kaya pala hindi maayos ang pagsunod mo sa Panginoon, hindi mo naintindihan ba't kailangan mo siyang sundin. Kaya pala kung ano yung ginagawa mo, nakala mo pagsunod, hindi naman pala, kasi nga, hindi mo naman alam yung basis, ba't mo ginagawa yung ginagawa mo. Kaya tuloy, bihag ka. Kaya lang baka tanongin yung pastor, dinami-dami ng basher ni Brother Luther. Bakit ganon? Ba't ang yabang nila sa knowledge sila? Kapatid. Again, it is not fault of knowledge. By the way, alam nyo, pag ikaw nayabangan sa isang tao, guard your heart. Alam niyo kung bakit? Galit ang magnanakaw. Ba't ka nayayabangan sa kanila? Hindi kaya mayabang ka din. Baka nasa pawang ka. Kaya dapat, pag may ganyan, nayayabangan ka, mag-pray ka na, Lord, patawarin niyo ako. Teach me humility through knowledge. Pero alam niyo, walang permanenteng pagbabago pag hindi convince sa isip. Walang kayo. January ngayon, nag-New Year's resolution ka, mag-e-exercise na ako, magpapaka-healthy na ako, kakain na ako ng healthy, nag-enroll ka na sa fitness first at kung ano-ano pang mga all-day fitness, something. Siguro tawag dyan sa mga fitness centers na yan, the January crowd, the New Year crowd, tapos mga February, wala na yan. Bakit? O, limawa, taas ng cholesterol, kung pala yata matanda rito, sorry ngayon ko lang nalaman, mas matanda pala ako kay Brother Luther. Kala ko mas matanda siya sa akin. Anyway, usually kaming mga may edad na, pinag-uusapan na namin mga kolesterol. Pag nag-meeting kami magkakaibigan, makatanong na namin, ano maintenance mo? Ganun, di ba? Kakahiya. May iba, pag nasabi ng doktor, naku, ang taas ng kolesterol mo, Brad. Naku, ang taas ng blood sugar mo. Sabi ko, pustahan tayo, pero patawarin niyo na ako, baka sabihin, susugal ka, pastor. Ano lang yan? Hyperbole, figure of speech. Pustahan tayo, bibili ka na ng salad dressing. Vinaigrette para mas maganda, mas healthy. Bibili ka na ng lettuce at kung ano-ano pa. Unang araw, bibili ka rin ng Quaker Oats.
Unang araw talaga, tinitiis mo talaga yun eh. O, di ba? Awa ka pa ka sa sarili mo nung kinakain mo yun eh. Kasi usually, bacon and eggs ka eh. Pero nakaya mo. Nagsalad ka. Kahit pili mo, rabbit ka. Tinitiis mo na talaga. Pero mga dalawang araw, wala na. Balik ka saan? Burger, ganyan. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi ka naman talaga convinced na masama sa'yo yung kinakain mo. Nung nalaman ng kaibigan ko na may diabetes ako, eto sinabi niya, Brad, may picture ka ba ng asawa mo, ng mga anak mo? Oh, meron naman. Ilabas mo nga. Tingnan mo. Titigan mo mabuti. Gusto mo makita lumaki yung mga anak mo? Gusto mo makita pa na di ka bulag? Gusto mo makita pa na malakas ka, na nakakarga mo pa yung mga bata pa. Ako ng panahon na yun, na nakakarga mo yung mga apo mo, magpakabait ka na sa kinakain mo. Bakit ganun ang ginawa ng kaibigan ko? Kasi, there can be no permanent change without a permanent change in thinking. Kaya ganun kahalaga yung mind sa growth natin spiritually, ganun kahalaga ang mind sa ating faith. Kasi tingnan yung sabi, para hindi ka daw masunod sa ayon ng sanlibutan ito at magbago ka, ang sabi ay, gusto mo na PowerPoint ko. Yan. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Gusto mo magbago talaga? Kasama to. Sabi nga sa New Living Translation, let God transform you into a new person by changing the way you think. And so sa umaga po ito mga kailaw, tandaan po natin ito, mahalaga ang knowledge sa ating pananampalataya. Again, anong pananampalataya? It's not a leap in the dark. Hindi ka tumalong, paalala ko na tatalunan ko. It's a step into the light. Kaya light in darkness, light in our faith. Ang panawagan ko lang kapatid ganito, number 1, gawin nating normal sa church na maalam ka sa faith. Of course, kapatid, wag naman yung ang usapan nyo lang puro doktrina, safe na usapan yan. Mag-usap ka tayo, kapatid. May rapture ba o walang rapture? May panahon dyan, maganda pag-usapan yan eh. May panahon yan. May panahon pag-usapan yung, ano ba kapatid? Yung bang justification, sanctification, ano ba kinalaman niya sa isa't isa? Ano ba pinakaiba? May puwang po dyan. But always keep in mind that the Bible was given not just to increase our knowledge, but to change our lives. Kaya mahalaga po na alam mo yung puwang ng knowledge. Knowledge is not an end by itself. Knowledge is a means to an end. Ano po ang papuntang knowledge? Ito po ay para sa ating pagbabago. Sa radyo, madalas kong sabihin, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang sinasagawa. Kasi di ba? Ano sabi? Know the truth and the truth shall may kilala ba kayong maraming alam pero bihag pa rin ng kasalanan? Meron po ba kayong ganung kilalang tao? Ang dami-daming alam, masama ugali. Ang dami-daming alam pero tingnan mo yung buhay niya. Bakit? Kasi, Brad, pinutol mo yung verse eh. Pinutol mo, Brad. Kasi basahin mo yung pisa. Hindi nagtatapos yun sa 32 lang, nagsimula yun sa 31. Jesus said to the Jews who believed in Him, if you abide in my word, if you continue in my word, if you follow my word, my teachings, you are indeed my disciples. Then you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, ibig sabihin pala ito, kapatid, malalaman mo lang ang katotohanan kung sinusunod mo. At mapapalaya ka lang ng katotohanan kung ginagawa mo. Hindi nagtatapos sa kaalaman, nagsisimula sa kaalaman, pero ang kaalaman na yan ay dapat isinasagawa. Gawin nating normal sa church yan. May makita nga kapatid na nagdadala ng, alam mo ng Bible mo, Brad? Study Bible yan. Di ba? Brad, ano yung libro binabasa mo? Parang labo na ng mata mo tuloy. Huwag mo na alis mo. Ba't ka i-share mo nga yung natutunan mo. Gawin nating may puwang yung mga nerds sa church. No? Gawin nating may puwang yung ganyang mga pag-aaral sa church.
Para di kapag nag-aral ng pastor mo, hindi ka lang dinadasa, amen, hallelujah. Kundi talagang malaman, talagang pag yung preach yung pastor mo, labas mo na yung notebook mo, take notes. O kung magsi-cellphone ka man, hindi dahil nagpe-Facebook ha, o kaya, pastor, ginagawa ko status yun. Still. Hindi, no? Nagno-notes ka. Tapos, pag uwi mo, aralin mo, tingnan mo. Gawin nating normal sa church yun. Gawin nating normal na tayo mga Kristiyano makilala sa kaalaman. Gawin nating normal na tayo mga Kristiyano, hindi nila makikita mga bobo, mga tanga, mga bulag. Kundi makita nila tayo mga Kristiyano, alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Sapagkat ang ating pananampalataya ay kaliwanagan, hindi kadiliman. Ang ating pananampalataya ay hindi pagkabulag, kundi pagkamulat. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na nakita po namin ang halaga ng aming kaisipan sa aming pananampalataya. At ang panalangin ko po, Panginoon, sa aming naging pag-aaral sa bahaging ito. Inspire po kami, Panginoon, na kilalanin ka, hindi lamang to know about you, but to know you through your word. Na hindi lamang po game sa Bible quiz o hindi lang pang Sunday school ang mga memory verses, kundi ito po ay talagang pagkain at kalakasan ng aming pagkatao. Na alam namin ipagtanggol ang aming pananampalataya sa sino man magtatanong nito kasi alam namin kung ano ang aming pinaniniwalaan at bakit kami naniniwala. Makilala nawa kami na pagkakaroon ng pananampalatayang matitibay sapagkat may batayan. Tunay na kami ay liwanag sa kadiliman sapagkat ang aming pananampalataya is not a live in the dark, step into the light. In Jesus' name, amen.